Disclaimer: ang kwentong ito ay isang kathang-isip na ibinatay sa mga paniniwala, alamat, at kwentong bayan ng mga Pilipino. Ang mga tauhan, tagpuan, at pangyayari ay bunga ng imahinasyon ng may akda, at hindi sinasadya ang anumang pagkakahalintulad sa mga tunay na tao, lugar, o pangyayari. Layunin ng kwentong ito na maghatid ng aliw, takot, at pagninilay sa mambabasa tungkol sa mayamang kultura ng mga kababalaghan sa Pilipinas. Ang ilang bahagi ng kwento ay maaaring maglaman ng mga matandang tema, karahasan, at kababalaghan na hindi angkop sa mas batang mambabasa. Hinihikayat ang gabay ng magulang. Ang araw ay bagong sibol sa isang liblib na baryo sa silangang bahagi ng bansa. Sa kabila ng payapang tanawin ng mga palayan, bundok, at punong kahoy, may isang estrukturang tila hindi bagay sa kapaligiran, isang lumang karnehan na itinatayo pa noong panahon ng Hapon. Maitim ang bubong, kalawangin ang mga tubo, at mula sa malayo pa lang ay may amoy na kakaiba, hindi lang basta dugo, may halong lansa ng mas malalim na lihim. Dumating si Armando Mando Ruiz, isang matangkad, medyo payat, tahimik na lalaki na tila basanay sa buhay na hindi pansinin. Suot niya ang lumang backpack na may kitang balat na anting-anting na nakasukbit sa zipper. Nakaputing shirt, faded na maong, at botas, simple at hindi kahina-hinala. Ngunit ang mga mata niya ay alisto, mapagmatsyag, parang sundalong bihasa sa pakikidigma. Pagdating niya sa karnehan, sinalubong siya ng matandang tagapamahala na si Mang Igme, isang dating matador na ngayon siyang nangangasiwa sa buong operasyon ng pagkatay ng baboy at baka. "Ikaw ba si Mando?" tanong ni Mang Igme habang nakatitig sa kanya mula ulo hanggang paa. "Opo. Ako po yung pinadala ng ahensya." Sinabing may bakanting tagalinis, sagot ni Mando, sabay abot ng kopya ng kanyang peking biodata. Tamang-tama. Madalas hindi natatapos ang paglilinis dito. Marami kasing umaalis hindi tumatagal. Maaring di sanay sa amoy o baka sa iba pa, sabay ngiting hilaw ni Mang Igme. Napansin ni Mando ang kahulugan sa likod ng ngiting iyon. May alam si Mang Igme. Pero hindi siya nagpahalata. Alam niyang mas makabubuting magkunwari muna. Ang trabaho isinama si Mando sa loob ng karnehan. May mga lumang makinang gumigiling ng karne, mga palanggana ng dugo, at mga lambitin ng karneng nakasabit sa kawit. Bawat hakbang ay may tunog ng sapatos sa basang sahig. Ang amoy ay matagal bago masanay, sari-saring pinaghalong dugo, pawis, at kung minsan, tila asido. Pinakita sa kanya ang mga kagamitan sa paglilinis, mop, timba, kemikal, at isang sulok kung saan siya maaaring magpahinga. Tahimik si Mando. Pinagmasdan ang paligid, kinabisado ang mga labasan, at napansin ang isang pader na may lumang pintura, tila may bakas ng simbolong hindi na makita ng buo. Sa unang araw, walang kakaibang nangyari. Ngunit gabi nang umuwi si Mando. Imbes na magpahinga sa inuupahang barong-barong, bumalik siya sa karnehan pasado 10:00 ng gabi. Wala nang tao sa paligid. Nakapasok siya gamit ang isang lumang susi na tila matagal na niyang hawak. Lumakad siya sa madilim na pasilyo at huminto sa tapat ng simbolo sa pader. Hinaplos niya iyon gamit ang hintuturong may langis na amoy yerba buena. Mula sa bulsa, inilabas niya ang maliit na itim na journal at inilista, may marka sa hilagang pader ng karnehan. Posibleng sigil ng proteksyon. Kailangan ng kumpirmasyon. Ang pakay hindi ordinaryong tagalinis si Mando. Sa katunayan, matagal na siyang miyembro ng isang lihim na samahan na tinatawag na Bantay Dilim, isang pangkat na binuo pa noong panahon ng mga Kastila upang bantayan ang mga bayan at baryo laban sa mga nilalang ng dilim, mga aswang, manananggal, tikbalang, at iba pa. Bata pa lang si Mando ay saksi na siya sa pagpatay sa kanyang ama, isang albularyo, ng isang aswang na nakalusot sa lungsod. Simula noon, isinumpa niyang hinding-hindi siya titigil hanggat may natitirang ganitong mga halimaw sa mundo. Ayon sa ulat ng samahan, may dumaraming insidente ng pagkawala ng mga hayop at tao malapit sa baryo. Ang karnehan ang sentro ng atensyon, dahil karamihan sa nawawala ay huling nakitang nagtatrabaho o dumaraan dito. Ngunit walang sapat na ebidensya, kaya isinugo si Mando upang mag-imbestiga. Kakaibang presensya sa ikatlong araw niya sa trabaho, habang naglilinis ng likod ng freezer room, may narinig siyang kaluskos. Una ay mahina lang, parang paggapang ng daga. Ngunit unti-unting lumalakas. Nang siya lumingon, wala siyang nakita, ngunit ramdam niya ang lamig na hindi galing sa freezer, kundi sa isang presensyang hindi pangkaraniwan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na bote ng langis ng nyog na may halong abo ng insenso. Binuksan niya ito at pinahid sa kanyang batok at braso.
Kasunod noon, unti-unting tumigil ang kaluskos. Lumapit siya sa dingding at kinatok ito. Tunog ay may hungkag na bahagi. Posibleng mailihim na lagusan sa loob. Ngunit hindi pa panahon para buksan iyon. Kailangan niya munang tiyakin kung sino ang kanyang mga kakampi at kung sino ang mga kaaway. Pagmamatsyag sa mga sumunod na araw, napansin ni Mando na may isa sa mga kasamahan niyang si Kuya Dado, isang matabang lalaki na palaging nakaitim at may suot na pulang panyo sa leeg, ay tila laging nagmamadaling umalis kapag dapit hapon na. Hindi rin ito humahawak ng bawang o sumasama sa pananghalian kung may dinuguan. Sinimulan niyang sundan ito isang gabi at nakita niyang dumiretso ito sa gubat sa likod ng karnehan. Pagkatapos ng ilang minutong pagmasid, nakita niyang si Kuya Dado ay tila sumasamba sa isang punong may buhol-buhol na ugat at may tinutusok na manika habang bumubulong ng mga hindi maintindihang salita. Walang aksaya ng panahon bumalik si Mando sa kanyang barong-barong at binuksan ang kahon ng kanyang mga kadamitan. Naroon ang matulis na kutsilyong may ukit ng mga sinaunang baybayin, isang maliit na kampana ng ginto, at isang kalatas mula sa samahan. Mando, kumpirmahin kung ang karnehan ay taguan ng mga aswang. Kung gawin ang nararapat. Linisin. Napabuntong hininga si Mando. Matagal-tagal na rin siyang walang sabak. Pero alam niyang hindi magiging madali ang misyon na ito. Ang karnehan ay hindi ordinaryong lugar. At ang mga halimaw na kanyang hinahanap ay mas matagal nang nagkukubli kaysa sa inaakala niya. Lumipas ang isang linggo mula nang magsimulang magtrabaho si Mando sa karnehan, ngunit imbes na masanay na siya sa paligid, lalo siyang nababalot ng pakiramdam na may mali. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo ng lumang pabrika ng karne, tila ba sinusundan siya ng mga matang hindi niya makita. Tahimik ang buong lugar kapag gabi, ngunit sa katahimikan na yon naroroon ang mga tunog na hindi dapat umiiral, mahahabang buntong hininga, ungol ng hayop na hindi naman hayop, at ang tunog ng kuko sa simento. Isang madaling araw, habang siya ay nagwawalis ng mga piraso ng buto sa sulok ng cold storage, may napansin siyang kakaiba, isang piraso ng kuko ng tao. Malaki ito, matulis at may bahid ng dugo. Agad niya itong pinulot gamit ang panyo at isinilid sa maliit na supot. Sa kanyang isipan, isang bagay lang ang malinaw, hindi ito dapat nandito. Mga nawawalang hayop. Habang patuloy si Mando sa pagmamatsyag, napansin niyang dumarami ang ulat ng mga nawawalang baboy sa karnehan. May 3 insidente ng baboy na naglaho ng walang baka sa parehong linggo. Wala ring kahit anong patak ng dugo o bakas ng putol, tila ba sininghot at nilamon ng buo. Tinanong niya si Mang Igme, ngunit ito'y umiwas. Baka nakawala lang yon. Madalas ganyan, Mando. Huwag mo nang pansinin. Ngunit hindi kontento si Mando sa paliwanag. Kung nakawala, sana may tunog ng kaguluhan o kaluskos ng dalaw. Ngunit ang mga kulungan ay buo, walang bakas ng wasak o sira. Isa lang ang ibig sabihin nito, may pumapasok sa karnehan ng lihim, at may paraan ito para hindi madetect. Ang sulok na may amoy ng patay isang gabi, habang siya ay naglilinis sa pinakalikod na bahagi ng karnehan, kung saan hindi madalas nililinis ng iba, may naamoy siyang matapang na amoy. Hindi ito ang normal na amoy ng bulok na karne, ito ay mas matindi, parang pinagsamang asupre at nabubulok na lamang loob. Habang sinusundan niya ang amoy, napadpad siya sa isang lumang storage room na nakapinid at may kandado. Wala sa plano ang pagbubukas ng silid na yon, ngunit may dalang master key si Mando mula pa sa unang araw. Maingat niyang binuksan ang pinto at pumasok. Dito niya nakita ang isang eksena na tila sinadya para itago. May mga latang walang laman na dugo, mga palanggana ng buto na pino ang pagkakaputol, at sa gitna ng silid, isang piraso ng tuyong balat ng tao na nakabitin sa kawit. Lumunok si Mando. Malinaw na sa kanya na hindi lang hayop ang pinoproseso sa karnehan na ito. Takot ng mga manggagawa ilang araw pa ang lumipas, at napansin ni Mando na lalong lumalalim ang katahimikan sa pagitan ng mga trabahador. Ang mga kwentuhan sa pananghalian ay unti-unting napalitan ng bulungan, at marami na ang nagsisilipat ng chef para iwasan ang panggabing trabaho. Nang minsang subukan niyang kausapin si Aling Teresa, ang matandang tagaluto, tungkol sa mga nangyayaring kababalaghan, ito ay biglang napatigil sa pagsasaing at tiningnan siya ng diretsyo sa mata. Anak, kung may pakialam ka sa buhay mo, huwag mong alamin ang hindi mo dapat alamin. At kung wala kang takot, lalapit sila. At kapag lumapit sila, huli na ang lahat. Walang ibang sinabi si Aling Teresa, ngunit ang mga salitang iyon ay sapat na upang kumpirmahin ang hinala ni Mando. May alam ang mga manggagawa, pero natatakot silang magsalita.
Pagkikita ng liwanag at dilim isang gabi, habang pauwi na siya galing sa shift, naramdaman niyang sinusundan siya. Hindi ito imahinasyon. Ang pakiramdam ay mabigat, parang may malamig na hangin na dumikit sa kanyang batok. Nang lingunin niya ang paligid, wala siyang nakita. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, may anino siyang nakita, nakasabit sa kisam ng karnehan, gumagalaw ng walang tunog. Hindi niya pinahalata. Tumuloy siya sa barong-barong at sinimulang ilatag ang kanyang mga gamit, salamin na may langis ng nyog, maliit na bote ng durog na bawang, at ang kanyang itim na journal. Nagsindi siya ng kandilang may halo ng uling at habang inaanyayahan ang liwanag, binigkas niya ang orasyon. Sa liwanag ng liwanag, buksan mo ang aninong bumabalot. Sa harap ng salamin, unti-unting lumitaw ang aninong nakasunod sa kanya, isang nilalang na mapayat, mahaba ang lieg, pulang-pula ang mga mata, at may dila na tila ahas. Hindi pa ito ganap na nagpapakita, ngunit sapat para malaman ni Mando may nagmamatsyag sa kanya. Ang lihim ng karnehan habang lumalalim ang gabi, napagtanto ni Mando na hindi lang aswang ang kalaban niya, kundi isang sistemang matagal nang itinatago. Ang karnehan ay ginagamit bilang feeding ground ng mga nilalang. Pinapapasok nila ang mga hayop, minsan maging mga tao, upang mapagmasdan at mapili. Ang dugo at laman ay ginagamit hindi lang bilang pagkain, kundi para sa mga ritual. Muli niyang binuklat ang lumang journal na galing sa samahan. May pahina roon na may markang gaya ng nakita niya sa pader. Nakadetalye rito ang mga lugar na may selyo ng aswang. Nakalista ang mga lugar sa buong bansa, at kasama sa listahan ang pangalan ng baryo kung saan naroroon ang karnehan. Isinara niya ang libro. Wala nang duda. Ang lugar na ito ay tahanan ng aswang, at hindi lang isa, kundi marami. Pasakalya ng laban alam ni Mando na hindi na siya maaaring umatras. Napasok na niya ang pugad ng mga nilalang. Ngunit hindi pa ito ang oras ng paghaharap. Kailangan pa niyang tukuyin kung sino sa mga manggagawa ang aswang, at kung sino ang kasabwat. Ang bawat galaw ay kailangang kalkulado. Isang maling hakbang, at siya na ang susunod na isasabit sa kawit. Kaya't habang ang lahat ay tila normal sa karnehan, na may mga palitan ng baboy, mga karaniwang trabaho sa araw-araw, ang gabi naman ay unti-unting binabalot ng multo, ng liwanag ng buwan, at ng pangakong pagsabog ng katotohanan. Kinabukasan, habang patuloy sa paglilinis si Mando sa silong ng karnehan, may isang semento sa sahig ang napansin niyang tila mas malutong kaysa sa iba. Kakaiba ang kulay nito, medyo maitim, at kapag tinapakan, may tunog na parang hungkad. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nang wala ng ibang tao sa paligid, binalikan niya ang lugar na iyon at gamit ang matulis na dulo ng bakal na pangkalso, maingat niyang hinukay ang bahagi ng sahig. Lumipas ang halos isang oras bago niya tuluyang natuklap ang semento, at doon niya natagpuan ang isang kahongyari sa kahoy na ubod ng luma, balot ng agyo, alikabok, at may kakaibang marka ng araw at buwan sa takip. Dahan-dahan niya itong binuksan, at ang laman, isang antigong aklat na gawa sa balat ng hayop, at isang papel na tila mapa. Ang aklat ng anino binuksan ni Mando ang aklat at natagpuan niya ang mga pahina na puno ng mga simbolo, sinaunang baybayin, at mga larawan ng mga nilalang na kilala sa mga alamat, tikbalang, tiyanak, kapre ngunit ang sentro ng karamihan sa pahina ay ang aswang. May iba't ibang klase, ang lumilipad, ang gumagapang sa kisami, ang nagpapalit ng anyo, at ang paborito ng lahat, ang karnehan aswang, isang uri na nagkukubli bilang taong nagtatrabaho sa industriya ng karne upang madaling makapiling ang dugo, laman at mga katawan. May mga tala sa gilid ng bawat pahina, tila galing sa isang dating bantay tulad ni Mando. Isa sa mga pinakamahalagang tala ay nakasaad sa isang pahina na halos punitin sa dami ng beses na binuklat. Ang selyo ng karnehan ay hindi basta simbolo, ito ay pantakip sa mas malaking daan. Sa ilalim ng silong, sa silid ng mga balat, naroon ang daanan papasok sa pugad. Nagpanting ang tainga ni Mando. Lihim na daanan. Kung gayon, posibleng hindi lang isang nilalang ang naroon, kundi isang buong komunidad ng mga aswang, nagtutulungan, nakatago sa ilalim ng mismong karnehan. Ang mapa ng lagusan kinuha niya ang lumang mapa at pinag-aralan. Doon niya nakita ang simpleng layout ng karnehan, ang mga silid, pasilyo, storage room, freezer, at silong. Ngunit sa likod ng mapa, gamit ang nakasulat sa sinaunang tinta, may nakatago pang isa pang plano. Isang lihim na lagusan na mula sa ilalim ng karnehan ay papunta sa kabubatan sa hilaga ng baryo. Tila ang karnehan ay nagsisilbing tagong pasukan, habang ang gubat naman ang tunay na pugad ng mga halimaw.
Agad niyang isinulat sa kanyang itim na journal, mayroon silang tagong daanan. Kailangan ng inspeksyon. Kumpirmahin ang aktwal na pugad. Hindi pa rin siya makapaniwala. Ang gubat na dati akala ng lahat ay likas na tahimik at ligtas, ay isa palang lugar ng kasamaan. Ang panaginip ng gabing iyon, habang natutulog, nagkaroon si Mando ng kakaibang panaginip. Nasa loob siya ng karnehan, ngunit lahat ng ilaw ay patay. Tanging pulang liwanag mula sa mga mata ng mga anino ang nagsisilbing ilaw sa kanyang dinaraanan. Habang naglalakad siya, naririnig niya ang tunog ng mga hikbi ng bata, mga iyak ng hayop, at tinig ng isang babaeng paulit-ulit na sinasabi, "Hindi mo kami maililigtas." Huli na ang lahat, paglingon niya, nakita niya ang sarili sa salamin, dugo ang kanyang bibig, at ang mga mata niya ay pula na rin. Nagising siya ng pawisan, humahagok, at may bakas ng sugat sa kanyang braso na tila kagat. Ang hinalang kasabwat kinabukasan, habang nagkakape sa labas ng karnehan, pinagmamasdan ni Mando si Kuya Dado at ang isa pang matandang trabahador na si Teban. Napansin niyang may pulsera si Teban na may parehong simbolo na nakita niya sa aklat, isang hugis bilog na may 3 patak sa gitna, na sumisimbolo sa 3 yugto ng buwan. Alam niyang hindi iyon basta alahas, isa iyong pananggal laban sa liwanag, isang bagay na ginagamit ng mga nilalang ng dilim upang hindi masaktan ng mga orasyon o sagradong bagay. Sinubukan niyang lapitan si Teban habang naglilinis, at dahan-dahang binanggit ang isang sinaunang panalangin, "Sanla, Anla, Agla, tagaing bitin ang lakan ng gabi." Biglang napatigil si Teban, at sa isang iglap ay tila nawala ang kulay sa mukha nito. Nagmadali itong lumayo, iniwan ang hinuhugasang balde. Hindi na kailangang magduda pa si Mando. Isa si Teban sa mga yon. At kung siya'y kasabwat, marahil marami pa. Ang kagat na bunga ng lason ilang araw ang lumipas, habang kumakain si Mando sa isang tindahang karinderya sa baryo, may batang lumapit sa kanya. Marumi ang bata, may sugat sa pisngi, at parang hindi natutulog ng ilang gabi. "Kuya, totoo ba na may mga halimaw sa karnehan?" tanong ng bata. Nagulat si Mando. "Bakit mo naman natanong?" "Kasi yung kapatid ko, pumasok dyan para manguha ng tira-tirang buto." Hindi na siya bumalik. Nagdilim ang paningin ni Mando. Ilang linggo na siyang naroon at may mga bata palang nawawala. Hindi ito sinasabi ng mga tao. Posibleng pinipigilan sila sa pamamagitan ng takot o ng pananakot. Oras ng pagtukoy dinala ni Mando ang mapa, aklat, at journal sa isang lumang albularyo sa kabilang baryo na kilala sa alias na Kaapong Lira. Isang babaeng bulag na may kakayahang makita ang lihim sa ilalim ng liwanag. Pagkakita niya sa mga bagay na dala ni Mando, agad siyang nagsindi ng insenso at nagsalita, "Hindi ito karaniwang pugad. Ang mga ito ay hindi lang gutom sa laman, gutom sila sa kaluluwa." Ang kanilang pinuno ay hindi basta aswang, siya'y halaw sa matandang dilim, isang nilalang na isinilang bago pa ang ating mga ninuno. At siya ay babae. Napatingin si Mando sa matandang bulag. Isang babae. At siya ang pinuno. Ang pangako ng paglilinis, bumalik si Mando sa kanyang barong-barong na may dalang bagong kaalaman at bagong takot. Ngunit hindi siya umatras. Alam niyang malapit na ang oras ng paglilinis, ang oras kung saan kailangan niyang pasukin ang lagusan sa ilalim ng karnehan, alamin ang pugad ng mga nilalang, at wakasan ang sumpa ng baryong ito. Muli niyang hinawakan ang kanyang anting-anting sa dibdib at bumulong, "Hindi ako tagapagligtas. Isa lamang akong tagalinis. At lilinisin ko ang dumi ng dilim." Gabing-gabi na nang muling bumalik si Mando sa karnehan. Walang ibang tao sa paligid maliban sa ilang bantay na inaantok na sa pwesto. Bitbit niya ang kanyang itim na backpack na may lamang anting-anting, asin, langis ng niyog na may durog na bawang, at ilang kandila na may orasyon. Nakasuot siya ng itim na damit at may panyo sa liig na sinabuyan ng banal na tubig. Ito na ang gabi ng pagsisiyasat at maaaring hindi na siya makabalik. Alam na niya kung saan ang tagong silid, ang lumang kwarto sa ilalim ng karnehan na may amoy ng patay na laman. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, at sa paglakad sa loob, muli niyang naamoy ang hindi malilimutang halimuyak ng bulok na dugo at asupre. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Hinawi niya ang mga lumang sako ng balat at dahan-dahang inangat ang sahig na gawa sa tabla. Sa ilalim, may hagdan pababa, madilim, makipot, at tila walang katapusan. Hindi ito ordinaryong silong. Ito ay lagusan ng mga anino. Pagpasok sa kadiliman sa bawat hakbang pababa, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Mando. Ang mga dingding ng lagusan ay bas, may halong lumot at mansa ng dugo.
May mga simbolo ng sinaunang wika na nakaukit, paalala ng isang sinaunang kultura na hindi dapat ginising. Habang bumababa siya, maririnig na ang mahihinang bulong. Hindi ito mula sa mga bibig ng tao, kundi mula sa mismong dingding. Bumalik ka, hindi ka sa amin, pero hindi siya natinag. Sinindihan niya ang kanyang kandila at sabay sabing, sa liwanag ng pagkatao, lilinisin ko ang dilim. Biglang humina ang mga bulong. Ang lihim na pugad pagdating niya sa ilalim, lumantad sa harap niya ang isang lagusang bato na tila kuweba. Sa gilid, may mga malalaking sisidlan ng laman, hindi karne ng hayop kundi laman ng tao. Nakabitin sa kisam ang mga katawan ng nawawalang mga bata at manggagawa, pinatuyo at pinatibay na tila hinahanda sa isang ritual. Nagtago muna si Mando sa likod ng isang batong altar. Mula roon, natanaw niya ang ilang nilalang, ang iba'y mukhang tao pero mahaba ang dila, mapupula ang mata, at ang isa'y literal na gumagapang sa pader. May isa namang matandang babae na may kulay abo na balat at mahaba ang buhok, nakasuot ng balabal na gawa sa balat ng hayop. Siya si Aling Rosa, bulong ni Mando sa sarili. Ang pinuno ng mga aswang. Siya ang leader ng mga nilalang na ito, ang tagapangalaga ng lagusan, at ang gumagawa ng ritual gamit ang laman ng tao upang manatiling malakas at bata. Ang dambana ng karne sa gitna ng pugad, may isang dambana, hindi basta altar kundi isang mesa na gawa sa bungo at buto. Doon inilalagay ang katawan ng biktima, at gamit ang isang asul na apoy, sinusunog nila ang kaluluwa habang kinakain ang laman. Nakita ni Mando ang isang bagong biktima, isang batang babae, nakahandusay at wala ng malay. Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang bote ng langis ng nyog na may bawang at inihagis ito sa dambana. Bigla itong sumiklab ng apoy, sabay sigaw ni Mando, sa ngalan ng liwanag, linisin ang kasamaan. Nagtilian ang mga nilalang. Ang ilan ay nasunog, ang iba'y naglaho sa usok. Tumalon si Mando sa gitna ng kaguluhan, sinagip ang batang babae, at mabilis na tumakbo paakyat habang may ilang aswang na humahabol. Ang habulan sa lagusan habang paakyat sa madilim na lagusan, sinindihan ni Mando ang huling kandila na may orasyon. Bawat tunog ng kanyang hakbang ay sinasabayan ng tunog ng matutulis na kuko sa bato. Nararamdaman niya ang hininga ng mga aswang sa kanyang batok, pero hindi siya huminto. Nang makarating siya sa itaas, agad niyang ibinagsak ang takip ng silong at pinako ito gamit ang krus na bakal na dala niya. Ang pagsiklab ng liwanag pagkatapos mailigtas ang bata, dinala niya ito kay Kaapong Lira. Ginamot ito at pinainom ng tubig na banal. Habang natutulog ang bata, ibinahagi ni Mando sa matanda ang lahat ng nakita niya, ang ritual, ang dambana, ang aswang sa kisam, at si Aling Rosa. Malapit na silang lumipat ng pugad, sabi ni Kaapong Lira. Alam nilang nadiskubre mo na sila. Maglalabas sila ng mas matinding lakas. Pero hindi natakot si Mando. Bagkus, lalo siyang lumakas ang loob. Hindi pa ito ang katapusan. Isa pa lang ito sa maraming pugad. Ngunit ito rin ang simula ng mas malawak na misyon. Ang panata ng tagalinis bumalik si Mando sa kanyang barong-barong, pagod ngunit buhay. Lumuhod siya sa harap ng kanyang maliit na altar, at habang hawak ang lumang journal ng kanyang samahan, bumulong siya ng panibagong panata, ako si Mando. Tagalinis. Bantay ng liwanag. At sa bawat pugad ng dilim, ako ang kalaban na hindi nila inaasahan. Sa kanyang mga mata, may nagliliyab na determinasyon. Hindi siya bayani. Isa lamang siyang tao na may misyon, ang linisin ang mundo sa mga nilalang ng kadiliman, isa-isang pugad. Makalipas ang ilang araw mula nang matagpuan ang lagusan, pinili ni Mando na panandaliang magpakitang tila walang alam. Patuloy siyang pumasok sa karnehan na parang karaniwang tagalinis. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may nakamasid na sa bawat kilos niya. Alam ng mga kasabwat na hindi na siya isang ordinaryong manggagawa, at maaaring sinusubaybayan na siya ng pinuno mismo. Sa isang umaga ng paglilinis, napansin niyang mas maraming bantay kaysa dati. Ang mga taong dati hindi pumapansin sa kanya ay ngayon biglang mabait at madaldal. Isa sa kanila si Teban, ang matandang may pulseras ng anino. Lumapit ito kay Mando habang nagkukumpuni siya ng gripo sa likod ng bodega. O Mando, ayos ka lang ba? Balita ko, napag-iisa ka raw palagi sa gabi, baka naman napapanaginipan mo na ang mga multo sa karnehan. Ngiting aso ang kasunod. Hindi nagpahalata si Mando. Ngumiti rin siya. Sanay na ako sa multo. Mga tao ang mas nakakatakot. Ang lihim sa lamesa ng tagapamahala gabi-gabi,
sinusubukan ni Mando na alamin pa ang mas malalim na ugnayan ng karnehan sa mga aswang. Isang gabi, pinasok niya ang opisina ng tagapamahala, si Ginoong Ivan, isang lalaking tila laging abala sa mga papeles at hindi sumasama sa mga trabahador. Dahil may kopya na siya ng susi, madali siyang nakapasok. Sa isang drawer, natagpuan niya ang listahan ng mga bagong tauhan. Karamihan sa mga pangalan ay hindi pamilyar, at ilang ulit na ring tinanggal sa talaan ng munisipyo bilang nawawala. Ngunit nasa listahan pa rin sila bilang i-aktibong empleyado. Bukod pa rito, may envelope na may markang pula. Sa loob nito ay isang liham na may kakaibang tinta. Nakasaad dito, ang susunod na alay ay isasagawa sa kabilugan ng buwan. Ihanda ang bagong linisero upang dalhin siya sa kaganapan. Oras na rin upang ipasa ang kapangyarihan. Mando ay napatigil. Siya ba ang tinutukoy na susunod na alay? O mas malala, gusto ba siyang gawing isa sa kanila? Pagpapanggap ni Mando simula nang mabasa niya ang liham, alam ni Mando na wala na siyang masyadong oras. Kaya't gumawa siya ng plano. Kinabukasan, nagpakitang parang wala siyang pakialam. Naglasing-lasingan. Nagpanggap na parang tinatamad. May mga oras na wala siyang iniulat na paglilinis. Nagpanggap pa siyang nasusuka sa amoy ng karne. Ang layunin niya, ipakita sa mga kasabwat na siya ay mahina, walang alam, at walang pakialam. Unti-unti, naging kampante ang mga ito. Nagsimula na silang muling magtipon sa silong ng karnehan. Muling bumukas ang mga tagong lagusan sa gabi. At muli nilang isinagawa ang ritual, ngunit ngayong gabi, hindi nila alam may nanonood sa kanila mula sa itaas. Ang tagpo ng kataksilan sa isang lihim na pag-uusap ng mga kasabwat, habang nagsasagawa ng orasyon sa ilalim ng buwan, narinig ni Mando si Ginoong Ivan na nagsalita. Si Mando isa siyang bantay, pero isa rin siyang susi. May bitbit siyang kapangyarihang hindi pa niya alam. Dapat siyang tanggapin sa pugad o sirain. Napahigpit ang hawak ni Mando sa kanyang anting-anting. Alam niyang oras na para kumilos. Ngunit hindi pa ngayon. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang isiwalat ang lihim sa mga taga-baryo. Kailangan niyang sirain ang tiwala ng mga aswang sa sarili nilang pugad. Ang pagtutol ni Teban kinabukasan, muling kinausap siya ni Teban. Pero iba na ang tono nito, mas seryoso, mas mabigat. Alam ko na kung sino ka, Mando. Hindi mo dapat pinakikialaman ang mundong hindi mo kayang saluhin. Tahimik lang si Mando. May oras pa para tumalikod. Iwan mo ang baryo at hayaan mong kami ang magpatuloy. Hindi mo alam ang sakripisyong kailangan upang mapanatili ang balanse. Ngunit sumagot si Mando, kung balanse ang dahilan ng mga patay na bata, mga nawawalang tao, at mga ritual ng kadiliman, mas pipiliin ko ng gibain ang balanse. Pagkuha ng patunay ng gabing iyon, nilagyan ni Mando ng nakatagong kamera ang silong ng karnehan. Ginamit niya ang lumang cellphone ng kaibigan at isang maliit na flashlight na nakadikit sa kahon ng linis. Matapos ang ilang oras, bumalik siya upang kunin ang footage. Nang mapanood niya ito, napatunayan niya ang lahat, ang pagpatay sa isa pang bata, ang pag-inom ng dugo, ang ritual na sinasayaw ng mga walang mukha, at ang pagsigaw ng pangalan ng ina ng kadiliman. Wala nang dudang may halimaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang lihim na paglapit kay Kapitan, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dinala niya ang video kay Kapitan Martin, ang pinuno ng barangay. Isang matandang retirado sa militar na kilala sa pagiging mahigpit. Sa una, hindi naniwala si Kapitan. Pero nang makita ang video, natulala ito. Huminga ng malalim. Gusto mo bang sunugin natin ang karnehan? Umiling si Mando. Hindi sapat ang apoy. Kailangan ng paglilinis. Isa-isa nating ibunyag ang mga mukha nila. Pagbitag sa kasabwat sa tulong ni Kapitan, gumawa sila ng plano, magpapanggap si Mando na sumang-ayon sa alok ng mga aswang. Papasok siya sa mismong ritual ng pagtanggap. Ngunit bago yon, maglalagay siya ng sagradong marka sa kanyang balat, isang sinaunang tanda na hindi makakaya ng kahit anong nilalang ng dilim. At sa mismong gabi ng ritual, sasalakay sila kasama ang mga piling tauhan ni Kapitan, bitbit ang apoy, asin at dasal. Ang panganib, kapag pumalpak ang plano, si Mando mismo ang magiging alay. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang itinakdang araw ng ritual para sa pagtanggap ng bagong kasapi sa pugad ng mga aswang. Isang sagradong gabi na isinasagawa lamang tuwing ikapitong buwan, at ayon sa kanilang paniniwala, ito rin ang gabi kung kailan ang bagong miyembro ay magkakaroon ng dugo ng dilim. Nakahanda na si Mando.
Sa tulong ni Kapitan Martin, isinagawa sa kanya ang sinaunang tanda ng tanggulan, isang marka sa dibdib na hugis araw na may bilog sa gitna at 8 sinag. Isinulat ito gamit ang pinaghalong langis ng niyog, durog na dahon ng sambong, at dugong manok na inalay sa dasal. Sa panlabas, wala itong kakaiba. Ngunit sa mata ng nilalang ng dilim, ang markang iyon ay parang apoy na bumabalot sa isang kaluluwa. Pagpasok sa ritual bago maghating gabi, pinuntahan si Mando ni Ginoong Ivan. Ngayong gabi, ipapasa sa iyo ang kaalaman at lakas. Sa oras ng pagsilang ng bagong buwan, isa ka na sa amin. Napilitang ngumiti si Mando. Matagal ko na pong inaasam yan. Dinala siya sa silong ng karnehan, kung saan muling bumukas ang mga lagusan. Ngunit ngayon, hindi niya pinilit itago ang pagkagulat sa lawak at lalim ng kanilang mundo sa ilalim. Daan-daang kandila ang nakasindi, may mga simbolong sinusulat sa hangin gamit ang usok, at ang dambana ay inihanda sa gitna ng bilog na bato. Sa paligid nito ay mga kasapakat, lahat ay nakasuot ng balat ng hayop, ang ilan ay may mga sungay, habang ang iba ay may mata na kumikislap sa dilim. Ang sagradong panunumpa tumayo sa gitna si Aling Rosa, ang matandang ina ng kadiliman. Lumapit siya kay Mando, dala ang isang tasa ng itim na dugo na nakalagay sa bao ng niyog. May aroma itong nakakasulasok, halong usok, asupre, at panis na karne. Inumin mo ito, utos ng matanda. At tanggapin mo ang kapangyarihang hindi matutumbasan ng anumang liwanag. Humakbang si Mando. Hawak ang tasa, isinagawa niya ang tagpo ayon sa plano. Inilapit sa labi ang inumin, ngunit sa mismong saglit ng pag-inom, mabilis niyang itinapon ito sa likod ng kanyang balikat. Sabay tiningnan si Aling Rosa at nagsambit, sa pangalan ng liwanag, winawasak ko ang panunumpa ng dilim. Paglantad ng katotohanan mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang maliit na krus na gawa sa kahoy ng sinagyelas, isang banal na bagay sa mga katutubo na itinuturing na panangga sa kasamaan. Sabay hawak nito, itinaas niya sa ere habang binigkas ang dasal mula sa sinaunang wika, alay ko ang aking lakas para sa mga nawawala. Ibalik ang liwanag sa pusod ng lupa. Magsisigaw ang ilan sa mga kasabwat. Ang iba'y nagsimulang masunog, habang si Aling Rosa ay lumundag at sumigaw, "Traidor!" Dito na sumugod ang mga tauhan ni Kapitan. Sa ibabaw ng lagusan, may bumagsak na bomba ng asin at langis. Ang buong silid ay nagsimulang umusok. Kasunod nito ang pagpasok ng mga armadong lalaki, may dalang sulo at tubig na may dasal. Ang labanan sa ilalim ng lupa nagkagulo sa silong. Ang mga kasabwat na dating tao ay nagpakita ng tunay na anyo, mahahabang dila, matutulis na kuko, at balat na parang paniki. Naging madugo ang engkwentro. Si Kapitan Martin mismo ang nakalaban si Teban, na ngayon ay naging kalahating nilalang na mukhang ahas. Lumaban si Mando gamit ang sibat na may nakapulupot na rosaryo. Isa-isa niyang sinaksak ang mga halimaw na lumapit, habang sinisiguro niyang hindi maaabot ni Aling Rosa ang dambana. Kung mapapatuloy ang ritual, maaaring lumakas siya muli. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, may sumabog sa gilid ng lagusan, tila isang espiritong nilikha sa dilim. Ngunit hindi ito kinaya ng liwanag na dala ni Mando. Sa isang salubong ng dasal at sigaw, pumutok ang katawan ng halimaw. Ang pagbagsak ni Aling Rosa sa huling bahagi ng laban, nahuli nila si Aling Rosa. Ngunit hindi siya madaling tapusin. Hinamon niya si Mando sa isang pagsubok, isang larong espiritual na kung tawagin ay paglaban ng anino, kung saan ang kaluluwa ng bawat isa ay ilalabas at maglalaban sa loob ng isang pangitain. Naranasan ni Mando ang sakit ng bawat alay. Narinig niya ang iyak ng bawat batang pinatay. At nakita niya ang bangungot ng mga kasabwat, ang pagiging alipin sa gutom na hindi mapunan. Ngunit sa gitna ng dilim, tumindig ang kanyang panata. Iisa lang ang kanyang sigaw, "Hindi ako alipin ng gutom. Ako ang tagapaglinis." Sa isang malakas na sigaw, bumulwak ang liwanag mula sa kanyang marka sa dibdib. Napasigaw si Aling Rosa at natupok sa liwanag. Pagwawakas ng ritual ng humupa ang usok, nagsimulang bumalik sa katahimikan ang silong. Wala na ang mga nilalang ng dilim. Ang mga naiwan ay mga tauhan ni Kapitan, sugatan ngunit buhay. Si Mando, hawak pa rin ang kanyang sibat, ay nakaupo sa gilid, pagod, ngunit buo. Tapos na ba ang lahat? Tanong ng isa. Ngunit sagot ni Kapitan, tapos na ang pugad na ito, pero hindi pa ang gyera. Pagbalik sa itaas pag-akyat nila, sinalubong sila ng mga mamamayan na nagtataka kung bakit nagliyab ang bahagi ng karnehan. Wala nang bangkay, wala nang ebidensya. Ngunit nasa video na ni Mando ang lahat.
Ibinigay ito kay kapitan para maipasa sa mga mas mataas na otoridad. Hindi naging madali ang paliwanag sa mga tao, ngunit nagbigay si Mando ng panayam sa radyo, kung saan ibinahagi niya ang bahagi ng kwento, ang pagkawala ng mga manggagawa, ang kakaibang lagusan, at ang pagliligtas sa isa pang buhay. Hindi na siya nagtangkang ibunyag ang buong katotohanan. Hindi pa sila handa. Makalipas ang ilang linggo mula sa madugong laban sa ilalim ng karnehan, muling bumalik sa katahimikan ang baryo. Pinatay na ang apoy, sinelyuhan ang lagusan, at sinarado ang buong karnehan bilang under investigation ng mga otoridad. Si Mando, bagamat pagod at halos mawalan ng gana sa lahat, ay bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa maliit niyang kubo sa gilid ng baryo. Pero alam niyang pansamantala lang ang lahat. May mga gabi pa ring hindi siya makatulog, lalo na tuwing sumisilip ang buwan. Minsan, may maririnig siyang pagaspa sa bubong. Minsan, parang may matang nakatingin sa kanya sa dilim. At isang gabi, muling bumisita sa kanya si Kapitan Martin. May dala itong lumang sobre at isang maliit na itim na kahon. Kapitan, hindi pa tapos, Mando. Nakarating sa atin ang mensahe. May gumagalaw sa kabilang lalawigan. Pareho ang lagda, ritual, pagkawala at mga taong nagbabago ng anyo. Ang panibagong banta binuksan ni Mando ang sobre. Laman nito ang isang sulat mula sa isang dating kasamahan ng mga kasabwat sa karnehan, isang taong nakaligtas sa pag-atake at lumipat sa ibang pugad ng mga aswang. Sa liham, nakasaad, ang pagkabagsak ng isang pugad ay hudyat lang ng panibagong pagbangon. Hindi mo napatay ang lahat. At ngayon, alam na nila kung sino ka. Hinahanap ka na nila. Ikinabigla ito ni Mando. Hindi lamang dahil may mga nakatakas, kundi dahil siya mismo ang susunod na puntirya. Kasama sa sulat ang ilang larawan ng mga pinaghihinalaang pugad, isang abandonadong simbahan, isang lumang silid-aralan sa kabundukan, at isang palengke na sa gabi ay tila nagiging imbakan ng mga kakaibang laman. Muling pagpasok sa kadiliman sa halip na matakot, naramdaman ni Mando ang muling pagliyab ng kanyang layunin. Nais niyang wakasan ang lahat. Hindi siya makapapayag na may mga inosente na muling mawawala, muling magiging alay, muling magiging biktima ng mga halimaw sa dilim. Muling inayos ni Mando ang kanyang mga kagamitan, ang sibat na may rosaryo, ang anting-anting ng liwanag, at ang markang ginuhit sa kanyang dibdib. Ngunit ngayon may bago siyang kakampi. Dinala siya ni Kapitan sa isang lihim na lugar sa kabubatan, isang lumang kubo kung saan nagtatago ang dating mga tagapagbantay, ang mga alagad ng tanglaw. Ang alagad ng tanglaw sa loob ng kubo, sinalubong si Mando ng 3 matatandang lalaki at isang babaeng mistik. Sila ang mga huling natitirang tagapagbantay laban sa mga nilalang ng dilim. Ayon sa kanila, si Mando ay hindi lamang isang ordinaryong bantay. Ipinanganak siya sa oras ng gabing walang buwan, sa ilalim ng dugo ng isang kambing, isang palatandaan ng anak ng talinghaga. Ang kanyang lakas ay hindi galing sa anting-anting lamang, kundi sa mismong dugo niya. Isang linya ng mga taong tagapagsara ng daan, mga nilalang na ipinanganak upang itigil ang paglaganap ng kadiliman. Mistikang babae, hindi ka lang tagalinis, Mando. Isa kang tulay ng liwanag. At ngayon, panahon na upang gampanan mo ang buong papel mo. Pagsasanay ng kaluluwa sa sumunod na linggo, sumailalim si Mando sa mas malalim na pagsasanay. Hindi lang pisikal na lakas, kundi espiritual na paninindigan. Itinuro sa kanya ang mga sinaunang orasyon, mga dasal na nakakabutas ng mundo ng mga aswang, at ang tamang paggamit ng mga halaman ng kabubatan bilang proteksyon at sandata. Bawat gabi, sinusubukan niya ang pagsilip ng liwanag, isang ritual kung saan pwedeng makita ng kanyang kaluluwa ang mga pangyayaring hindi pa nangyayari. Sa isang panaginip, nakita niya ang sarili sa gitna ng apoy, tinatawag ng daan-daang boses. Ikaw ang tagaputol. Ikaw ang huling kadena. Ang balitang nawawala habang siya'y nagsasanay, dumarami ang mga balitang nawawala sa mga kalapit baryo. Mayroong batang huling nakita sa ilog, isang binatang nawala matapos ang inuman, at isang buntis na hindi na bumalik mula sa palengke. Lahat ng insidente ay may parehong pattern, walang dugo, walang bakas ng away, ngunit laging may amoy ng panis na dugo na naiiwan sa paligid. Alam ni Mando, nagsisimula na muli ang galaw ng mga pugad. Pagtanggap sa kapalaran isang gabi, pinatawag siya ng matandang tagapagbantay. Tagapagbantay, handa ka na. Ngunit ang daan ay hindi madali. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay halimaw. May mga nawili na sa kadiliman, at baka sila ay galing pa sa sarili mong nakaraan. Napaisip si Mando.
Totoo bang lahat ng kalaban niya ay nilalanglang ng dilim? O may mga tao rin, tulad niya, na piniling maging kasangkapan ng kadiliman? Sa kanyang pagbabalik sa baryo, dala niya ang mabigat na tanong, paano mo ililigtas ang taong ayaw ng maligtas? Pagbitaw sa dating buhay, muling tiningnan ni Mando ang kanyang lumang kubo. Tinanggal niya ang lahat ng palatandaan ng dating buhay niya, ang lumang apron, ang basahan ng karne, ang lumang litrato ng kanyang ama. Lahat ng ito'y sinunog niya. Hindi na ako ang dating tagalinis. Ako na ngayon ang tagalansad. At sa huling gabi ng buwan, muli siyang umalis, hindi upang tumakas, kundi upang muling harapin ang mas malalim, mas malawak, mas mapanganib na dilim. Sa pagsikat ng bagong buwan, naglakbay si Mando patungo sa lalawigang tinukoy sa sulat. Wala sa mapa ang pangalan ng lugar, ngunit ayon sa mga tagapagbantay, kilala ito sa sinaunang tawag na Ulapan. Isa itong liblib na pamayanan sa gilid ng kagubatan, palibot ng kabundukan, at may kakaibang reputasyon. Sagrado raw ang lupaing iyon noon, ngunit ngayoy pinamumugaran ng dilim. Naglakad si Mando sa mga daang hindi tinatahak ng ordinaryong tao. Bitbit niya ang kanyang sibat, krus, at ang mga bagong kasangkapan mula sa alagad ng tanglaw, bote ng ilog ng liwanag, tubig na pinaniniwalaang nagmula sa biyak ng ulap. Punyal ng banal na dahon, kutsilyong yari sa kahoy ng isang puno na namumunga lamang tuwing linggo ng pagkamatay. Liham ng pangungumpisal, isang orasyong isinusulat sa balat, na lumilitaw lamang kapag nasa paligid ang mga kasamaan. Pagdating sa Ulapan, sinalubong siya ng matinding katahimikan. Walang hayop. Walang tao. Tanging hangin na tila may buntong hininga ang gumagalaw. Ang simula ng huling misyon, habang nililibot niya ang paligid, napansin ni Mando ang isang lumang palengke, kawangis ng ipinakita sa larawan. Sa umaga, tila ordinaryo ang paligid, ngunit nang dumilim, nagsimula nang magbago ang anyo ng mga bagay. Ang mga sako ay gumagalaw, ang mga anino ay dumudoble, at may amoy na panis na karne ang simoy ng hangin. Mula sa sulok ng kanyang mata, may nakita siyang tao, isang bata, nakatayo sa dilim, tila walang mata. Nang lapitan niya ito, bigla itong naglaho sa hangin, iniwan ang isang markang pamilyar, ang bilog na may buntot, ang selyo ng pugad ng kadiliman. Mando, bulong, ito na nga, narito sila. Ang lihim sa ilalim ng palengke. Sa isang gabi ng ulan, sumalakay si Mando sa loob ng palengke. Sa likod ng isang sirang pader, may nakita siyang nakatagong lagusan pababa sa lupa. Gaya ng karnehan noon, may mga hakbang na bato pababa sa kadiliman. Ngunit ngayon, mas malalim, mas malamig, mas madilim. Sa ilalim, may mga tila silid. Isa roon ang may salamin sa kisam at butas sa sahig. Doon niya natagpuan ang ilang katawan ng mga nawawalang tao, nakaayos na parang inihahanda sa ritual. Nakita rin niya ang lumang aklat na may mga pangalan, mga petsa, at mga larawan ng mukha. Isa sa mga pangalan, pamilyar. Maricel de Guzman, alay mula sa baryo Pinarisan, ang pangalan ng kanyang ina. Ang pagbubunyag ng lumat masakit na katotohanan parang binuhusan ng malamig na tubig si Mando. Buong buhay niya, ang alam niya'y iniwan sila ng ina niya. Ipinakita ng ama niya ang liham na nagsasabing umalis si Maricel para sa bagong buhay. Ngunit ang totoo pala, inalay ito sa mga aswang noon pa man. At ang mas masaklap, sa aklat ng alay, may isang pirma na bumago sa lahat. Pumayag, ida silang ang ama niya. Mando, si Papa siya ang nagbigay kay Mama sa kadiliman. Nanginginig siya, ngunit wala ng panahon para sa luha. Ang galit at panata ay pinatibay ng katotohanan. Wala siyang balak umalis nang hindi winawasak ang buong pugad. Ang huling ritual gaya ng dati, naganap ang ritual sa gabi ng dilim. Ngunit ngayon, mas marami ang kasali. Lalaki, babae, matatanda, at bata, lahat ay parang hipnotisado. Nakatayo sila sa palibot ng dambana, habang isang pamilyar na tinig ang nagbikas ng orasyon. Si Teban. Hindi pa pala ito patay. At ngayon, siya na ang bagong pinuno. Teban, sa oras na ito, isasalin natin ang lakas ng lahi at tatawagin natin ang kadiliman upang isilang ang bagong katawan ng ating ina, ang pinakamakapangyarihang anyo ng aswang. Dinala nila sa gitna ang isang babaeng buntis. Umiiyak ito. Nakaposas. Habang papalapit si Teban, sumugod si Mando. Ang huling labanan, sumiklab ang labanan. Sa unang yugto, ginamit ni Mando ang bote ng ilog ng liwanag, itinapon ito sa mga kasabwat at nagliyab agad ang paligid. Nagsigawan ang mga nilalang, ngunit sumulpot mula sa likod ang dalawang halimaw, mga dating tao, ngayon ay may ulo ng baboy at katawan ng paniki.
Mabilis na lumaban si Mando. Gamit ang punyan ng banal na dahon, sinaksak niya ang halimaw sa dibdib, kasabay ng orasyon. Luwalhati sa liwanag, wasakin ang dilim. Sunod niyang hinarap si Teban. Malakas ito, tila may aninong nakabalot sa katawan. Pero hawak ni Mando ang liham ng pangungumpisal. Nang bigkasin niya ito, nagsimulang umiyak ang katawan ni Teban, literal na luha ng dugo, tanda ng pagkalantad sa katotohanan. Ang huling desisyon ng masugatan si Teban, sumigaw ang buntis. Tulungan mo ako. Iligtas mo ang anak ko. Tumakbo si Mando sa babae. Sa gitna ng apoy at sigawan, pinutol niya ang posas. Ngunit may humawak sa kanya, isa sa mga kasabwat. Inilabas ni Mando ang krus at pinatamaan ito. Nagliyab ang katawan ng kalaban. Sa huli, sinira ni Mando ang dambana gamit ang pagsabog ng langis at asin. Bumulusok ang lupa. Nagkalat ang apoy. Isa-isang sumabog ang mga anyo ng dilim. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Mando, bitbit ang babae at ligtas ang sanggol sa sinapupunan. Pagwawakas sa unang pagkakataon, natulog si Mando na may kapayapaan. Dinala niya ang babae sa alagad ng tanglaw. Doon, ipinagpatuloy nila ang paggiba ng mga natitirang pugad. At si Mando, hindi na siya nagbalik sa lumang buhay. Bagkus, ginamit niya ang nalalaman para sanayin ang susunod na tagapagtanggol. Sa huling eksena, habang tinuturuan niya ang mga kabataan sa gubat, lumapit sa kanya ang isang bata. Bata, totoo po ba, Kuya Mando na may aswang talaga? Ngumiti si Mando. Totoo. Pero ang mas totoo kaya silang labanan. Lalabin siyam.